pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Kasama
Exodo 11:3-6. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, "Ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel." Ang ibinigay sa Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay pagsunod sa Kanya. Ito ay pagbibigay ng ating sarili sa Diyos upang maging Kanya. Tayo ay tatanggapin niya at gagawing sariling pag-aari niya. Ito ang ginagawa ng Panginoong Hesus sa atin na tumanggap ng Kanyang salita at sumunod sa Kanyang utos. Ito ay pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Ang ibinigay natin sa Kanya ay kukunin, aariin at kakaligain niya. Hindi na ito atin kundi Kanya. Hindi na natin ito dapat isipin pa o ibigay sa iba. Masasabi natin, tinatanggap ako ni Jesus. Ako ay angkin ni Jesus. Awit 103:7-13. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Ipahayag agad ang kasalanan. Kung may dumating na oras ng alinlangan o kadiliman at mamalaya natin na nawala ang ating katiyakan na tayo ay tinanggap na ni Jesus, huwag panghinaan ng loob. Lumapit agad sa Kanya at ipahayag ang kasalanan. Manampalataya sa Kanyang pangako na hindi niya itataboy ang lumalapit sa Kanya. Muling humawak sa mga pangako ni Jesus. Sariwain ang katotohanan na tayo ay tinatanggap ni Jesus. Hebreo 12:1-3. Yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Si Jesus ang masdan. Ang pagsusuko na ginawa natin ay pagsusuko kay Jesus at sa kanyang pag-ibig. Ituon natin ang ating mata hindi sa ginawa nating pagsuko,
kundi kay Jesus na tumawag at tumanggap sa atin, na may kapangyarihang gawin ang lahat para sa atin. Ito ang magpapalakas ng ating pananampalataya. Mateo 16:24 hanggang 26. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagdadais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Laging nakasuko. Ang pananampalataya ay laging pagsusuko ng sarili kay Jesus. Ito ay pagtanggi sa sarili, pagpasan ng ating krus at pagsunod kay Jesus upang tanggapin at tamasahin ang buhay ni Jesus. Ang pananampalataya ay mata na nakatingin sa hindi nakikita. Ito ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kung itinutuon natin ang mata at pandinig ng ating pananampalataya kay Jesus, isinusuko natin ang ating sarili sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. Kapahigahan ng kaluluwa. Sa ating pananampalataya kay Jesus, ibinigay natin ang ating sarili sa Kanya. Tinatanggap at binibigyan niya tayo ng kapahingahan sa Kanya. Pinapasa natin ang Kanyang pamatok at natututo tayo sa Kanya. Nakikilala natin na Siya ay maamo at may mapagpakumbabang puso, at nakakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Sinabi niya na madaling dalhin ang Kanyang pamatok at magaan ang Kanyang pasan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.